Hi guys, it's me, Yan Alminario, at ngayon po itutuloy natin yung ating strumming lesson. But this time, gagamitin natin yung technique na power chords. Okay? So, hindi na natin patatagalin pa, pero bago yon, huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, at i-hit yung notification bell para ma-notify kayo dun sa mga susunod ko pa mga magiging videos. So ayan guys, paano po ba gawin sa gitara ang power chords? So umpisa natin diinan ang number 6 na string, yung makapal. Then yung susunod po yung 5th na string, 7th fret. Okay, yung una po nasa 5th fret po, 6th string. Then yung susunod 7th fret, 5th string. Okay? Yung last po, ang didiinan ay ang number 4 na string, 7th fret. So, sa nakikita nyo po, no? Tatlong string lang po yung dinidiinan ko, yung makakapal. So, hindi na po natin kailangan na isama sa strumming yung number 1 na string, 2, at saka yung number 3. So, yung tatlong makakapal na string lang po, yung 6, 5, at saka 4. So, na-form na po natin yung A major. Yan. By the way guys hindi na po natin kailangan ng mga minor dito or 7. Basta, simpleng major lang po siya. Okay, yan po yung A major natin. So, kung napanood niyo po yung video ko about dun sa chromatic pattern, so, gawin niyo lang po yun. Malalaman po ninyo kung alin dun yung power chords. Nandun po yung mga dinidina natin na to, yung tatlong makakapal na string. So ayan, kung ito-turn po natin siya into B major, so lagay po natin siya dito so forward lang po tayo ng 2 fret. So B major na po yan. Hindi na po natin kailangan ng mga B minor, A minor na ganun po. Sa power chords po, tatlong string lang yan. A. So, A, B. So, pagka pinorward po natin ang isa, C major po yan. Okay? So, kung dito naman po natin gagawin sa 5th string, dito po tayo magsisimula. Pero same pa rin po ng itsura. Ang nangyari lang po, ibinaba natin. Kanina po kasi nandito sa taas. Ibababa lang natin, no? So, number 5 na string, 5th fret. Number 4 na string, 7th fret. Number 3 na string, 7th fret. So, ayan po yung magiging D major natin. Bagay na bagay po ito sa mga tugtog na rock, blues. Pwede rin po siya sa alternative. So, napakadali. Ang strumming lang po niya is downstroke lang po. Kung alin lang po yung string na didiin ninyo, ayun po yung kakalabitin. Yan. For example po, naka-A tayo kanina. Yan. Binaba ko lang po para maging D major siya. So, ganun lang po kadali. Depende po yun sa magiging tugtog nyo. Kung anong klaseng rock, blues, or alternative ang tutugtugin ninyo. Depende po kung ano yung bilis nun. For example po, ganito. Yan. So, pwede po yan. Nagiging mas ano po siya, mas maganda kapag mas mabilis. Bagay na bagay po talaga to sa mga rock. So A, so dito po hindi na po tayo mahihirapan mag chords kasi tatlo lang po yung dinidinan kong string. A, tapos dito po yung G, meron din po tayong F dito, G.
Okay. Take note po limitado po yung ginagamitan ng power chords. Doon lang po sa tatlong klase ng music na yon, pwede po siya gamitin. Hindi po siya pwede sa mga love song. Okay? So, ganun lang po ginagawa ang power chords. So, I hope guys na may natutunan kayo sa power chords. Napakadali lang pala. 3 string lang ang didiinan. Yung 3 makakapal lang na string ang didiinan. Okay? So, sa mga mahihilig sa mga rock, blues, at alternative dyan, siguradong magugustuhan nyo yung strumming na to. Walang kahirap-hirap. So, once again, I'm Yan Alminario. Huwag niyo pong kalimutan ulit na mag-subscribe, i-share, i-hit yung subscribe button para ma-notify po kayo sa aking susunod na mga videos. At kung may comments at suggestions kayo na pwede kong ma-share sa inyo, ilagay nyo lang po sa baba. Okay, once again, maraming salamat.